Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ashley Nicole D. Gonzalez, ang leader ng Pangkat Dalawa. So ano nga ba aming tatalakayin? Ang aming tatalakayin ngayon ay patungkol sa talumpati ni Nelson Mandela. Ano nga ba ang talumpati? Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na ipinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Sino nga ba si Nelson Mandela? Si Nelson Mandela ay ang unang itim na presidente ng bansang South Africa. Siya ay naging pangulo ng South Africa mula taong 1974 hanggang 1979. Siya ay pinanganak noong ika-18 ng Hulyo taong 1918 sa Mebso, South Africa. Tinawag si Mandela na anti-apartheid icon sapagkat nilabanan niya ang sistema ng apartheid. Bilang pangulo ay nilabanan ni Mandela ang kahirapan at diskriminasyon sa kanyang bansa. Siya ay tinatawag ding Father of Democracy at nirerespeto bilang Father of the Nation sa kanyang bansa. Si Mandela ay namatay noong ika-5 ng Disyembre taong 2013. Bakit nagtalumpati si Nelson Mandela? Nagtalumpati si Nelson Mandela para sa matagumpay na pagkamit ng kalayaan sa Africa. Iniling niya na bigyan ng pagpapala ang mga taong umaasa sa kalayaan at mga nagdiriwang ng kalayaan sa buong mundo. Ang talumpati ni Nelson Mandela ay naglalayo na ipaalam sa mga malalapang anyo ng diskriminasyon na nangyayari sa kanilang bansa. Kanyang tungkulin at mithiin ang magkaroon ng kalayaan. Ang talumpati ni Nelson Mandela na isinalin sa Pilipino ni Roslyn P. Salim. Sa mga kapitapitagan, kataas-taasang mga panauhin, mga kasama at mga kaibigan. Ngayon lahat tayong naririto ay pagkalooban nawa ng pagpapala at pag-asa sa kasisilang na kalayaan. Gayon din naman sa mga nagdiriwang sa iba pang bahagi ng mundo. Mula sa mga karanasang di pangkaraniwang kapahamakan ng tao na namayanin ng matagal. Isilang ang lipunang ipagmamalaki ng sangkatauhan. Ang ating mga nagawa bilang ordinaryong mamamayan ng Timog Afrika ay kailangan magbunga ng tunay na mamamayan nito na magpapalawak sa paniniwala ng sangkatauhan sa katarungan, magpapalakas sa tiwala sa kadakilaang kaluluwa at magtutusto sa lahat ng ating pag-asa sa kapakinabangan ng buhay ng lahat. Ang lahat ng ito ay utang natin sa ating mga sarili at sa mga taong naririto ngayon. Sa aking mga kababayan, wala akong alinlangang sasabihin na ang bawat isa sa atin ay kasing lapit ang puso sa lupa ng napakagandang bansang ito. Sa tanyag na puno ng Yakandra, sa Pretoria at sa mga puno ng Mimosa. Sa bawat oras, bawat isa sa atin ay dadalhin ang lupang ito. Mararamdaman natin ang pansariling pagbabago. Ang kalagayan ng bansa ay magbabago tulad ng panahon. Tayo ay kumikilos ng may kaligayahan at kagalakan sa paglunti ng kapaligiran at sa pagbukadkad ng mga bulaklak. Ang espiritual at pisikal na kaisahan na ating ibinabahagi sa lupain ito ay nagpapaliwanag sa lalim ng sakit na dala-dala ng ating puso sa tuwing makakakita natin ang ating bansa na unti-unti nalulugmok ng di pagkakasundo at sa tuwing makikita natin ang pagtanggi, ang paglaban sa batas at ang paghiwalay ng mga tao sa mundo. Ito ay dahil sa nagiging pambansang batayan ang nakamamatay na ideolohiya at ng pagkakaroon ng rasismo.
tayo, ang mga mamamayan ng Timog Africa ay nakadama ng kapayakan nang ibinalik sa sangkatauhan ang pagkakaibigan. Tayo na pinagkaitan ng batas kamakailan lang ay binigyan ng bihirang pribilehiyong mamahala sa mga bansa sa sarili nating lupain. Pinasasalamatan namin ang aming mga pinagpipitaganang panauhin sa pagpaparito upang angkinin kasama ang mga mamamayan ng aming bansa. Ang tagumpay para sa katarungan, para sa kapayapaan at para sa dignidad. Naniniwala kami na ipagpapatuloy ninyo ang pagtulong sa amin sa pagharap sa mga pagsubok sa pagbuo ng kapayapaan, kaunlaran, pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae, walang diskriminasyon sa lahi at demokrasya. Malugod namin tinatanggap ang tungkulin ng aming mamamayan at ang kanilang kalayaang politikal, pananampalataya, kababaihan, kabataan, negosyo, tradisyonal at mga pinuno na isagawa ang konklusyong ito. Hindi mawawala riyan ang aking Second Deputy President, ang kagalang-galang na si F.W. de Klerk. Pinasasalamatan din namin ang lahat ng bumuo sa hukbong panseguridad sa pagganap sa kanilang tungkulin na pangalagaan ng ating unang malayang eleksyon at ang transisyon sa demokrasya mula sa hukbong uhaw sa dugo na nag-aalangan pa ring makakita ng liwanag. Ang panahon para sa paghilom ng sukat ay naririto na. Ang panahon upang pag-ugnayin ang pagkakaiba-iba ng opinyon na naging dahilan ng pagkakahati-hati ay dumating na. Ang panahon upang bumuo ay nasa sa atin na. Sa wakas ay naabot na natin ang emansipasyon ng politika. Nangako tayong palalayain ng ating mamamayan sa kahirapan, kakulangan, pagdurusa, kasarian, at iba pang diskriminasyon. Nagtagumpay tayo sa ating huling hakbang sa pagkakaroon ng kapayapaan. Itinalaga natin ang ating sarili sa pagbuo ng kumpleto, makatarungan, at manghabang buhay na kapayapaan. Tayo ay nagtagumpay na magtanim ng pag-asa sa milyong-milyong mamamayan. Pumasok tayo sa kasunduan na bubuo tayo ng lipunan kung saan ang lahat ng mamamayan ng Timog Africa, itim man o puti, ay maglalakad na walang takot sa kanilang mga puso. Tiyak ang kanilang karapatan sa pagkakaroon ng dignidad, isang bansang may kapayapaang pansarili at panbansa. Bilang simbolo ng pagbabago sa ating bansa, ang bagong interim government of national unity sa panahon ng biglaang pangangailangan, bibigyang pansin ang isyu ng amnestisya ng mga taong kasalukuyang nakakulong. Inaalay namin ang araw na ito sa lahat ng bayani sa bansang ito at sa iba pang bahagi ng mundo na nagsakripisyo at isinuko ang kanilang buhay upang tayo ay lumaya. Ang kanilang mga pangarap ay naging makatotohanan at kalayaan ang kanilang handog. Tayo ay may pagpapakumbaba at pagmamalaki sa karangalan at pribilehiyo na ikaw, mamamayan ng Timog Africa, ay iginagawad sa atin. Bilang unang Pangulo na nagkakaisa, malaya, walang diskriminasyon sa lahi at pamahalaang naniniwala sa pagkakapantay-pantay na kasarian. Nauunawaan namin walang madaling daan para sa kalayaan. Batid namin kung nag-iisa ay hindi maabot ang tagumpay. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga tunggalian na nakapaloob sa talumpati ni Nelson Mandela. Ang unang tunggalian na nakapaloob doon ay pumapatungkol sa pagsugpo ng kahirapan, karahasan at diskriminasyon. At ang pangalawa ay pumapatungkol naman sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan, karunungan at karapatan na para sa lahat.
anuman ang iyong lahi o pinaniniwalaan.